So, good day class. So, di ko alam kung anong oras nyo to papanoorin, pero today, we will talk about the Region 2 or also known as Cagayan Valley or the Smiling Land of Beauty. So, tinawag po yung Cagayan Valley na Smiling Land of Beauty, no, dahil ito po ay may magandang mga tanawin or tourist attractions, kagaya po ng mga bundok, may ilog, may island, tsaka po may mababait na tao na nakatira. No? Yung mga tao daw po dito is masiyahin, matulungin. No? So, pinapakita po yung bansag na yon, yung The Smiling Land of Beauty, na dito po sa Cagayan Valley is meron silang magandang kalikasan at meron pong magagandang ngiti yung mga tao dito. So, ito din po ang isa sa pinakamayamang region sa Luzon. No? Kilala po sila sa kanilang agriculture, sa kagandahan nga po ng kalikasan, tsaka po sa makulay na kultura ng mga tao na nakatira dito. So, yung Region 2, so, it is located sa northeastern part ng Luzon. So, napapalibutan po yan ng Sierra Madre sa Silangan. So, Cordillera Mountains naman po sa Kanluran, no? So, yung Balintang Channel sa Hilaga at saka yung Cagayan River naman, yung pinakamahabang ilog sa Pilipinas po, no? So, dumadaloy po doon yun, no? So, yung provinces under po ng Region 2 is Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, tsaka Quirino. So, kapag naririnig po natin yung Tuguegarao City, yun po ay nasa Cagayan, no? Yun po yung center ng buong Region 2. So, yung Region 2, kilala rin sila na country's tilapia capital, no? Kasi doon po nakikita yung mga species ng cichlid fishes from the Tilapine cichlid tribe, no? As well as the country's rice and corn granary dahil po sa fertile land sa Isabela, no? So, kilala po sila noon. So, tandaan nyo po, no? Bukod po sa The Smiling Land of Beauty, ang Cagayan Valley po is kilala rin po silang country's tilapia capital. Dahil nandun po yung species ng mga tilapia, no? So, ayan po, highlights po ng Cagayan Valley, ang kanilang population. As of 2020, no, meron po silang 3,685,744, no? At meron po silang 124 inhabitants per square kilometer. So, LGU, meron po silang total na 89 municipalities at saka 4 cities. So, the region is further divided into 2,311 barangays. So, ayan po ang economy naman po ng Cagayan Valley. So, pag-usapan po natin yung economic profile o yung mga pangunahing kabuhayan sa Region 2. So, ang main livelihood nila is pagsasaka at saka pangingisda. Kaya nga, tinawag din po na Rice Granary of the North kasi nga ang main products po nila bigas, mais, saging, mani, tobacco, tsaka livestock. So bukod daw po doon, no, naging popular din po ang renewable energy at ecotourism. Yan po yung kanilang mga emerging industries, tsaka yung kanilang furniture making, no? So, naging popular po sa kanila yung renewable energy tsaka ecotourism din po sa lugar. So, example po, no, sa Isabela, makikita po doon yung Magat Dam. Isa po yun sa pinakamalaking dam sa buong Asia na doon po, no, tumutulong po yun sa irrigation, no, at saka po sa kuryente nila. No? So, syempre, maraming magagandang tourist attraction sa Cagayan Valley. Siyempre, ayan yung mga inaabangan mo. So, pagpunta ka ng Region 2, ito yung mga talagang kilala doon. Yan po yung Calao Cave sa Cagayan,
So, sisharean ko lang kayo ng konti about Calao Cave. So, yung kahit hindi nyo tinatanong. So, yung tatay ng anak ko, dito niya ako pinlano lang, di natuloy, ipakasal sa Calao Cave. So, i-search nyo kung ano yung tsura ng Calao Cave. Sa Calao Cave, may church sa loob, no? May church sa loob. Tapos doon niya ako balak pakasalan. Kuweba yan eh. Kaya cave. Naisip ko, doon, sabi ko. Bakit doon? Tapos sabi niya nga, kasi nga may church doon, parang kakaiba. Tapos parang ang gusto niyang team ng kasal, yung parang, alam niyo yung Flintstones, kung kilala niyo si Flintstones. Kasi mahilig ako sa animal print, sa leopard print, no? Sabi ko, anong klaseng kasal yun? Parang taong tabon. Hindi ko na-appreciate yung sweet side or yung team, yung kakaiba. Ang naisip ko, bakit sa kuweba? Kasi syempre pag papakasal, naisip mo simbahan, di ba? Sabi ko, anak ko, ganap pa ang ibang babae yung papaksalan doon, ano ko panike, sabi ko pa. So, ayun, wala lang, short lang, naalala ko lang. No, yung Calao Cave sa Cagayan. Pero hindi naman natuloy, kaya mag-alala, patay na siya. At naghiwalay na kami. So, yung Calao Cave, sikat po yan sa Cagayan. Ayan nga po yung limestone caves na may natural cathedral-like chambers. May uh, simbahan po dun sa ilalim. So, Palawi Island, sa Cagayan din. Yan yung beach naman nila. Tsaka may mga hiking trails. So, Batanes Island, kilala po siyan sa stone houses. Bakit? Bakit kaya? Tsaka rolling hills, tsaka yung Ivatan culture. Kaya, di ba sisikat sila bahay na bato? Bakit? Dahil bagyuhin po ang Batanes. Di ba laging dumadaan dyan yung bagyo malalakas. So, yung mga bahay nila dinesign para matibay. No? So, ayun nga, yung meron din po silang Imugan Falls sa Nueva Vizcaya, relaxing po yun na ecotourism spot. So, example, kung mahilig po kayo sa nature, siguradong may enjoy nyo po yung Batanes. Lalo na po yung mga tanawin po sa Marlboro Hills. So, syempre sa Quirino, no, kung gusto mo naman ng adventure, sa Governor's Rapids, no? Popular po sila sa kanilang whitewater, taka magra-rafting. So, activity, water rafting, no? So, ayun po. Ito na. Ito na. Ewan ko. Ito, bukod sa pagkain, ito yung lagi kong inaabangan. Kasi parang naisip ko, no, 'di ba, exciting kasi na pag-aralan 'to. Bawat region, sabi ko nga sa inyo, meron tayong iba't ibang culture and traditions, no? So, ayan. Hindi ko kasi makita yung iba dahil natatakpan ng aking fest. So, the people of Region 2 are known to be hospitable, hardworking, and family-oriented. So, may iba't ibang ethnic groups yung nakatira dito, kagaya nga ng mga Ibanag, Ivatan, mga Gadang, Itawes, Ilocano, tsaka Isinay. No? So, yung language nila, iba-iba. May Ibanag, may Ivatan, may Ilocano. So, syempre, hindi mawawala yung Tagalog tsaka English. So, pag-usapan naman natin yung mga festival nila. So, syempre, pag sa Tuguegarao ka, sa Cagayan, ang inaabangan po diyang festival is yung Pavurulum Festival. Yan naman po yung celebration ng kanilang unity and Thanksgiving. So, tsaka po yung Bambanti Festival, no? So, saan po yung Bambanti? Sa Isabela. Tungkol po yan sa scarecrow or Bambanti. Yung nasa palayan po, yung scarecrow, yun po yung scarecrow na yun, simbolo po ng pag-ani. No? So, yung ano naman po, no, yung Panag Dadapon Festival sa Quirino, no, yun po yung mag-showcase ng kanilang culture and tradition ng province. Meron din po sa Nueva Vizcaya, no, yung Gotad at Ifugao. Yan nga po yung pagpasalamat nila sa kanilang harvest. No, dahil sineselebrate po yan ng Ifugao and other tribes. Parang yung sa sa car, 'di ba ganyan kung mapapansin nyo. So, ito rin yung kanilang Vakul Kanayi Festival sa Batanes naman. So, pagpapakita po yun ng Ivatan culture. So, example, kapag yung Bambanti Festival, makikita mo po yung mga
tao na naka-costume ng parang palay, 'di ba, or scarecrow, no? Celebration po 'yun ng pagiging agricultural province nila. Okay po. So, cultural heritage. So, isa sa pinaka-iconic na culture ng Region 2 is yung mga Ivatan houses sa Batanes. Kasi nga, gawa po sa bato. No? Tsaka po yung mga bubong nila sa kugon grass po gawa. So, matibay yun kahit bumabagyo. Kaya kilala po yung Ivatans na resilient tsaka pumaparaan. Kasi nga, madalas yung bagyo sa Batanes kung maririnig nyo sa balita, di ba? Kaya ginawa silang mas matibay yung mga bahay para hindi naman madaling masira. So, yan pong weaving and basketry, yan po yung mga crafts nila doon. So, syempre, meron din po silang mga folk dances and music, no? Na dinedepict po yung kanilang daily life, farming, and fishing. So, yung mga tao po doon, pinapractice pa rin po yung bayanihan or yung unity, communal unity. And yung strong respect nila sa nature. Kaya 'di ba, pag marami-rami kang pera, yung iba dito pumupunta sa Batanes kasi ang ganda talaga, breathtaking, 'di ba? Medyo may kamahalan nga lang kasi ang pumupunta lang dito sa Batanes na flight, 'di ba, ano, yung parang medyo maliliit na eroplano pa lang. So, 'yun. Siyempre, no, konti lang nilagay ko sa food kasi baka mabaliw kayo eh. Hindi mawawala ang pagkain sa Cagayan. So, pansit, batil, patung, at sinanta, no? Or yung special noodle soup nila. At saka yung longganisa sa Cagayan. So, sa Ivatan naman, yung uvud balls. Ano yung uvud? Yung banana pit meatballs. No? O yung lunis, smarties, charot, lunis. Yun po yung Ivatan style adobo, no? So sa Isabela, yung binalay at inatata. Anong ibig sabihin ng binalay at inatata? No? Rice cakes po 'yon, no? So sa Batanes, 'di ba nga, yung lunis, Ivatan style ng adobo, no? Tandaan niyo po 'yan, no? So, example po, di ba yung pansit batil patong, may sabaw pa, tsaka may itlog po yun sa ibabaw. Parang, yun po ang comfort food ng mga taga-Cagayan. Tapos, may nakita ko dito sa book, no, na delicacies daw na sineserve sa Cagayan, no. Yun nga, including rice cakes. Pero dahil marami po sa kanilang Ilocan, pakinggan nyo to i-take note nyo kasi hindi ko nalagay. Mamasama ko to sa exam. Tignan ko kung nakikinig talaga kayo, guys. So, mga sikat na ulam sa kanila is pinakbet kasi maraming Ilocano. So, tsaka yung tapang baka. Tapos meron silang tinatawag na pansit, no? Pansit kabagan. Yung pansit po sa Cagayan. Tsaka ginisa nga urong. Meron din po silang longganisa, tugega raw longganisa, no? Tsaka yung ginataang alimasag. Kasi po, yung ginataan po, no, alternatives, no, yun po yung uso sa kanila, no, yung coconut milk, no, mga pagkaing may gata, no. Aside nga po sa mga luto sa gata, no, yun po kasi yung madalas daw nilang ginagawa. Bawa, ginataang adobo, yung ginataang alimasa, ganon, no? So, kasi yung mga Ivatan daw, or yung mga tao sa Batanes, Ivatan, no? Gusto daw po nila yung ginataang alimasag dahil mas malalaki yung crab, mas nagiging flavorful yung lasa pag nilalagyan daw po ng gata, no? So, yung mga crabs daw po sa Batanes are not only known for its unusual large size, sobrang laki po. Malaki po yung mga crabs nila, no? So, kilala din daw po nga na luto dito sa Batanes, ng mga Ibatans, yung kanilang creamy crab meat, no? Kasi nga, nilalagyan po nila ng gata, ng coconut sack ni squeeze, no? Yun po. Tandaan niyo na, wala dito yon. Isulat niyo yan. Tingnan ko nakinig kayo sa akin. Sama ko yan sa quiz. Okay.
Ngayon naman, pag-usapan po natin yung mga pamahiin or superstition ng mga taga Cagayan Valley. So, syempre, sabi ko nga, iba-iba yung mga ano natin mga paniniwala natin sa mga buhay-buhay. Diba? So, kaya, ayun, no? Kailangan natin itong pag-aralin. So, katulad ng sa ibang region sa Pilipinas, marami silang paniniwala na nagmula pa sa mga kanununuan, no? So, wag daw magwalis sa gabi. Dito pala galing yun sa region 2 na bawal magwalis sa gabi te, 'di ba? Minsan tinatanong mo sino ba nagsabi na bawal magwalis sa gabi, 'di ba? Bawal po magwalis sa gabi. Kasi baka daw po mawala yung swerte, baka mapunta sa kabila, baka madaspan mo maitapon, no? So, singing while cooking. Di ba maganda yun? Di ba? Kasi daw, pagka kumakanta ka daw habang nagluluto, baka daw maging dahilan daw yun na makapang-asawa ka daw ng matanda or ng widow. No? Yung hiwalay, no? So, sitting on a rice mortar, no? Or lusong, believed to cause boils or skin disease. Baka daw magkabigsa ka or skin disease pag umupo ka sa rice mortar. Whistling at night. Wag daw pipito sa gabi ng mga mahilig magpipito diyan. Wag daw magpipito. Baka daw may espiritu, ahas daw na dumating. Ang dami nilang paniniwala. Pointing at a rainbow. Diba? Siyempre, pag may rainbow, pipicture ka, nakaganyan ka pa, nakaturo ka. Huwag ka daw tumuro, baka daw masugat yung daliri mo. Diba? Naniniwala kayong ganon? Baka daw magkasugat ka. So, diba, example, diba, sabi ng lola natin, ng nanay mo, no, pag daw nagwalis ka sa gabi, mawawala daw yung suwerte sa bahay. Kaya minsan, kahit makalat, bukas na lang. Ginawan dahilan. Bawal magwalis sa gabi. Pero yung totoo, tinamad lang, diba? So, death and spirits na paniniwala, no? So, kung may moth daw o kaya butterfly na pumunta sa bahay mo ng gabi, si mama mo yun, si lola mo yun. Di ba ganon? Niniwala kayo doon. So, sa PUP, ang dami, di ba? Si lola ko yan. Bang papatayin. Ang daming butterfly sa PUP, may bubuyog pa nga di ba? May tipaklong. Ganyan. So, ang daming paniniwala, dun pala galing yun. No? So, pag may paru-paro daw, di ba, gamo-gamo, yun yun. Kaluluwa ng mga, ng mga mahal mo sa buhay. Tapos, pagka daw may asong tahol ng tahol sa gabi, may mamamatay daw. Diyos ko, nyo patahulin yung mga aso nyo. Baka kabahan kayo, baka may mamatay. No? Ganun ang paniniwala nila. No? May malapit na daw mamatay pag alulong ng aso mo. No? Patay agad, di pwedeng may magnanakaw. So, ganun. Ganun daw po. No? So, number 3, cover mirrors during a wake. So, tatakpan daw yung mga salamin. Para daw to prevent the soul of the dead from being trapped. Para daw hindi matrap. No? Hindi mapunta sa kung saan man. Yun po ang kanilang mga kemeruts. So, don't go straight from a home, from a wake, home from away, kung galing ka sa lamay, 'di ba? Huwag ka daw agad uuwi, no? Bakit? Para daw hindi sumunod sa yung bad luck o baka sumunod sa yung kaluluwa ng patay. Kaya 'di ba magpapagpag ka daw, no? Huwag daw agad uuwi galing lamay, dumaan ka muna kung saan. So halimbawa, kapag may lamay, 'di ba mapapansin natin talaga lagi munang dumadaan sa tindahan bago umuwi. Para daw hindi sumama yung kaluluwa o yung kamalasan. So, naalala ko na namatay si mama ko, dumalo yung mga klase ko ng high school. Nag 7-Eleven sila. No? So, nung una,
Siguro nakalimutan, no? Kasi nagkita-kita ulit kami. Tapos parang, tara, 7-Eleven tayo, sama ka. Tapos biglang naalala, ay, hindi ka pala pwede, kayo pala yung may patay, tsaka bawal maghatid. Yung mga, ang daming mga ganong paniniwala. Ha? So, ano nga rin, syempre pag may patay, di ba, mga balat ng candy, may mga basura. So, syempre, pag nawala na yung mga nakikipaglamay, magwawalis ka na. So, sabi ng kapitbahay, magwawalis. Dahil hindi na po kami naniniwala sa ganon, no? Wala pong ganon sa Bible. Nagwalis po kami. Wala man pong nangyari. No? So, ayun po. So, meron pa sila. If you dream of losing a tooth, no, na nag-inip ka na lagas daw yung mga ngipin mo, dumugo, ibig sabihin daw po nun, yung isang family member mo is magkakasakit o mamamatay. Wag po natin, just tayo, charot. Wag po natin masyadong paniwalaan yung gano'n. So, pagka ang advice ko lang, kung may mga ano tayo na gano'n, baka nagkataon, no? Or, i-rebuke po natin kung may mga gano'n tayong panag-inip. Ipag-pray natin, i-rebuke mo. Kasi nakikinig naman si Lord sa atin, no? Wag po tayong masyadong kabahan sa mga gantong superstition lang naman. No? Walang basis. So, ayan pa. Pag sa agriculture naman, tsaka sa nature, magtanim daw po tayo pag full moon. Kasi, mas magiging malusog po yung ani. Diba? Ayun. Avoid planting root crops during an eclipse. Oh, titignan nyo yun. Dahil daw, mararat. Tsaka hindi lalaki. Oh. When birds fly low, it means rain is coming. Pag nakita nyo daw mababa yung lipad ng ibon, uulan. So, ito yung pinakamatindi. Dawag daw po tayo tatawa sa bukid, makamagalit daw po yung espiritu ng lupa. So, ang gagawin ko, pag napunta ako ng Cagayan Valley, hindi ako pupunta sa bukid. Kasi mahilig akong tumawa. Baka magalit yung espiritu ng lupa. No? Na nagbabantay daw ng land. Hindi pala ako pwede dito kasi lagi ako natatawa. No? So, ayun nga, kapag mababa ang lipad ng ibon, malapit ng umulan. Kaya, pag wala kang payong, ay, baba ng lipad ng ibon. Saring. So, yun. Minsan totoo, minsan hindi, no? So, example, no? Halimbawa, yung mga magsasaka hanggang ngayon, sinusunod pa rin po nila yan kasi naniniwala po silang may epekto po talaga sa ani yun, yung full moon. Sinusunod pa rin po nila yan. Eh, wala naman daw din mawawala sa kanila. Pag sinunod, kaya sinunod nila. So, tungkol naman sa love and marriage, ito yung mga gusto nyo eh. Mga love, mga marriage, ganyan. So, yung pagka daw po may nabasag na plato or baso habang kinakasal kayo, ibig sabihin, mamalasin daw kayo. No? Kaya, ingat kayo. Gumamit na lang kayong disposable para wala mababasag. So, dropping a ring during a wedding ceremony. No? Pag daw, nalaglag yung singsing, bad luck din daw po yun para sa married life nila. No? Pag nabasag yung pinggan, malas sa mag-asawa. Diba? Tapos, pagka nga yung dalawang magkapatid, kinasal sa isang taon, di ba ang tawag po dun is sukob, di ba? Di ba may sukob ang kasal nyo. Lang matapot. Di ba may palabas na ganun sukob, yung may bumubulong, sukob ang kasal nyo. Yung nawawala-wala yung mga aras, yung mga ganun, di ba? Yun. Huwag daw po kayo magpapakasal na kapatid mo sa parehang taon. No? Kasi nga, malas yung. No? So, if a fork accidentally falls, ito, katuwaan lang. Kasi syempre, tradisyon, no? Ginagamit namin to hanggang ngayon. So, pag daw po may nalaglag na tinidor, may lalaking bisita. Pag kutsara, babae. So, sa probinsya, di ba, ganito, kapag may laglag na kutsara, laging may nagsasabi, ayan na, may bisita kang babae. Pero narinig nyo na ba to? Pag ang tinidor daw po na nalaglag is nakatihaya, pogi. Pag nakataob, pangit. Pag nakatagilid, bading. Nalalaman ko lang yun dito sa PUV. Tapos pag kutsara, ganun din. Pag nakatihaya, maganda na babae yung dadating. Pag nakadagilid, tombs. Pag nakataob, pangit.
Katuwa lang namin yun. Kaya pag may nalaglag, uy, naabangan namin kung sinong papasok. Tapos, natatawa na kami. Walang katuwaan lang. Yarn. So, ito pa. Siyempre, hindi natatapos. Ang dami dito sa Region 2. Pregnancy and childbirth, no? So, yung mga buntes, bawal daw po sa lamay. Bakit maapektuhan yung sanggol? Ewan ko ba? Nakakatawa. Tapos, wag ka daw uupo sa pintuan. Kasi mahihirapan ka manganak. Di ba minsan mainit? Kaya umuupo yung buntis malapit sa pinto. Ewan ko sa kanila. Tapos, if you crave for sour food, 'di ba? Pag kinikrave mo daw maaasim, yung ano mo daw, anak mo daw is babae. Pag sweet naman daw is lalaki, hindi po totoo. Kasi never po akong humilig sa maasim kahit nung buntis ako, babae po anak ko. Hindi yan totoo, ako magpapatunay. Tapos, lagyan daw ng bawang tsaka asin yung tabi ng baby, yung bagong panganak. Para daw po walang bad spirit. Magdasal kayo para walang bad spirit. Inaway. Yun po yung ano nila, no? Pero ang akin po, magdasal kayo para walang bad spirit. Lagi tayong manalangin ng guidance ng Panginoon. Okay? So, dito naman tayo sa mga coastal beliefs ng Ibatan, sa Zambales. So, sa Batanes po, may paniniwala po sila, yung mga Ibatan. Ano po yung Ibatan? Yung mga tao po sa Batanes. Yun yung tawag, no? So, bago po sila pumalaot, nagdadasal muna sila sa mga spirit ng sea. May spirit yung sea. Para sa protection. Naniniwala po sila na may espiritu ng dagat. Baka si Poseidon. Tama ba? Si Poseidon ba yun? So, kapag tumahimik daw po bigla yung hangin, babagyo na. No? May storm na. So, kaya marurunong daw po magbasa ng panahon yung mga mangingisda sa Ibatan dahil po sa mga ganong paniniwala nila. No? So, pag nakarinig daw po sila ng parang kakaibang huni ng ibon, parang sign daw po sa kanila nun ng danger or kamatayan. Okay? So, syempre, sa class dito sa Region 2 or ang Cagayan Valley is hindi lang sila rich sa natural resources. Pero, marami din silang tradition and beliefs. Kagaya ng pinag-aralin natin kanina ng mga sinabi ko. So, narinig natin yung gaano ka-importante sa kanila yung kultura, yung pamilya, tsaka yung faith nila or yung pananampalataya nila. So, yung mga pamahiin or yung superstition nila, iba-iba, di ba? Pero, bahagi po kasi yun nung pagkilala po natin sa kanila, tsaka respeto sa mga ninuno nila. So, syempre, i-explore na po natin yung 5 beautiful provinces ng Region 2. So, syempre, sisimulan po natin yan sa Batanes Roof of Islands. No? Kasi nga po, ang Cagayan Valley ay Smiling Land of Beauty. So, syempre, bawat probinsya merong own charm, merong own culture, and merong own story to tell. So, let's begin our journey around this amazing region. Number 1, Batanes Group of Islands or the home of the Ivatans. So, yan po is nasa northernmost na province sa Pilipinas, kaya Baguiuhin. So, it's famous for its rolling green hills. Nga, di ba? Pag nakita nyo to sa TV, stone houses, and the honest kind Ivatan people. So, napanood nyo na ba sa balita? Yung dito may tindahan siya, yung honesty store. Walang tao, no? Nandun yung mga products, magbuhulog ka lang kung magkano. Diba? So, kasi yung mga Ibatan po is honest. So, kilala sila bilang resilient kahit madalas po silang tamaan ng bagyo. Lagi pa rin po silang nakangiti. So, 'di ba? May behind meaning 'yun kasi ano ba 'yung bagyo? 'Di ba para sa atin pag sinabi natin bagyo, problema, no? So, kaya kahit lagi daw silang binabagyo, nakangiti pa rin sa kanila. So, sa Batanes, diyan mo makikita yung Basco Lighthouse, yung Vayang Rolling Hills, tsaka yung para kasing nasa ibang bansa sa ganda ng tanawin, para kang nasa New Zealand, ganon. So, breathtaking ang view. So, ayan po ang geography and location, tsaka ang size and population. Basahin nyo na lang. No?
So, send ko din sa inyong GC ang PPT ko. No? So, yun. So, saan ka? Where to go in Batanes? Siyempre sa Basco Lighthouse. No, sikat yan. Magbabike ka dyan eh. Di ba? May nararent na bike, no? Magbabike ka para puntahan mo yung mga yan. Siyan, makikita mo dyan yung panoramic view ng coastline ng ocean. So, perfect spot po yan sa pagpipicture-picture, sightseeing, no? Siyempre, ito ang Sabtang Island. Magbo-boat ride ka po sa Sabtang Island. Kilala po sila sa kanilang stone houses, rugged cliffs, at saka picturesque landscape. So, yan po. I-explore mo yung, dyan makikita mo yung village, no? Ano mo yung local culture nila. And syempre, yung Balugan Boulder Beach. Ayan. Unique beach po siya. No? Nakikita mo. Ang ganda, di ba? So, makapunta man lang tayo kahit dito lang sa Eming Video. So, next, syempre Cagayan or the gateway to the north, no? So, Cagayan, yan po yung largest province sa Region 2. And home siya sa Cagayan River. Yung longest river in the country. Cagayan River. So, yung regional center, no? Tuguegarao, no? Kilala po sila sa matinding init at syempre sa sikat po na Pansit Batil Patong, no? So, ayan. Yan po ang kanilang geographical location at ang size and population, no? So, dito mo po sa Cagayan, you can also visit the Calao Cave in Peña Blanca na may natural cathedral sa loob. Di ba sabi ko nga, may simbahan sa loob. Isa po yun sa mga best tourist spots ng rehiyon. Tapos naalala ko lang, kaya niya doon gusto magpakasal. Kasi alam niyo yung movie na Rapunzel. Di ba meron dong mga lanterns, yung ang tawag doon, flying lanterns, yung may parang usok-usok, may fire, sinisindihan na gano'n. Tapos flying lanterns yun, di ba? Gusto ko yun. Nung nakita ko siya sa Rapunzel, syempre yung anak namin, Rapunzel. Uy, ang ganda naman. Parang gusto ko makaranas ng gano'n. Merong gano'n sa Taiwan. Wala naman kaming trabaho. So, siguro hindi niya naisip na Taiwan. So, naisip niya, Calao Cave. Nung nag-search siya, no, nakita niya, before pwede dun magpalipad ng mga ganun. Pero ngayon binabawal na. Bakit? Kasi after paliparin yung madaming lantern, bumabagsak lang po sa dagat, no, kumakala. So, ayun. Kaya tinigil na po yung papalipad ng flying lanterns. So, saan ka pupunta sa Cagayan? Siyempre nga, sa Calao Cave, ulit-ulit. At siyempre, ito po ang kanilang Bunton Bridge. No? Bunton Bridge, ayan po, ang significant landmark ng Cagayan. So, ayan, no? It spans in the Cagayan River, connecting to the city of Tuguegarao to the town of Solana. So, syempre, iyan pong dyan din po matatagpuan ang bundok ng Sierra Madre, no? Ang nagpoprotekta po sa atin, no? Ang longest mountain range ng Pilipinas. Huwag niyong kakalimutan na ang Sierra Madre ang longest mountain range ng Pilipinas. Ang dami ng ligtas sa atin ng Sierra Madre sa malalakas na bagyo, no? It runs through several provinces including parts of Cagayan province. So mataas po 'yan, yung Sierra Madre. Yan po yung kadalasang humaharang sa mga bagyo natin, no? So, huwag natin kakalimutan yan. Kasama ko yan sa midterm. So, our third province is Isabela, ang biggest agricultural province sa Region 2 or the rice and corn granary of the North. So, dahil po sa lawak ng palayan tsaka taniman ng mais, kaya tinawag sila. So, ayan ang kanilang geography, location, tsaka size and population. Sa inyo na lang. So, ang Isabela po is, kilala sila, sabi ko nga kanina, di ba, sa Bambanti Festival, kung saan makikita mo yung colorful scarecrow costumes, yung parang kakatakot yung gawa sa palay-palay, yung may, dito, yung may sombrero, yung stick, yung parang tao sa palayan. Ayun.
Yun po yung simbolo ng masaganang ani nila, ng Isabela. No? So, saan ka pupunta sa Isabela? Meron po silang bonsai forest. Marami, actually, ang dami. Marami. Namimili lang po ako ng 3, no? So, yan po, no? Pumunta daw po kayo dyan sa bonsai forest. No, meron siyang 5,000 hectares ng bonsai forest, no? Makikita nyo yung mga miniature trees ranging from 1 foot to 7 feet tall, no? Ang taas. No, ang taas ng ano nila. So, dito rin po ang Buntun Bridge na may mahiwagang buwaya. Punta po kayo dyan sa sanctuary na yan para makita nyo po yung endangered Philippine crocodile. Na, ang daming crocodile. Kasi papanood nyo rin yan sa TV eh, di ba? Daming crocodile, mga DPWH. Ay, iba pala yun. No? So, pagpunta nyo po dyan sa, sa Buntun Bridge, makikita nyo po dyan yung river, no? Flowing, papunta po sa San Mariano. No? Yun po kasi yung habitat nila, nitong mga to. So, nakaka-contribute po yun sa pagko-conserve nitong mga, buhayan na to. So, ayan po ang Northern Sierra Madre. Ayan po yung protected area, no? Paradise for nature lovers and wildlife enthusiasts. So, makikita mo po yung kanilang diverse flora and fauna at saka yung mga boundaries nila. Northern Sierra Madre. Kasi malaki po talaga ang Sierra Madre. Malaking malaki siya. Diba? Yan nga po yung barrier natin diba, sa Baguio. So, next, syempre we have Nueva Vizcaya, known as the home of various indigenous groups like the Ifugao, the Gadang, and Isinay. So, itong land na to is surrounded po siya ng mga mountains, rivers, tsaka waterfalls. Siyempre, perfect po pagka nature lover ka. So, di ba, iba-iba tayo. May beach lover, may nature lover. Ako kasi hindi ako beach lover, nature lover. Yan. So, syempre, ayan ang geography and location at ayan ang size and population. So, ang isa po sa famous spot nila is yung Imugan Falls. Kasi peaceful po yun, tsaka refreshing place para sa mga gustong mag-hike. Tsaka ecotourism. No? Nagpo-promote po ng ecotourism. So, ayan po, marami po kasi silang mga ganito, mga ganire, mga falls. So, ayan. So, Imugan Falls, no, popular attraction due to its accessibility. Tapos, meron kang short trek papunta sa forest, no, para makita mo tong falls na to. Halimbawa dito sa atin, 'di ba, sa Mount Tarak, 'di ba? Bago ko umakyat ng Mount Tarak, may Papaya River ba 'yon? Parang river falls ba 'yon, 'di ba? May ganun muna. Tapos, 'di pa kasi ako nakapunta kaya hindi ako sure, no? And hindi ko hiligang hiking. No, kung nakwento ko na sa inyo, nakapag-hike na ako, hindi ko na ulitin. No, hanggang ganun kataas. Hindi ako nag-enjoy. So, Kapisaan Cave. So, activities din yan. So, nakita nyo tong mga to. Siyempre, meron silang suot na protected na helmet. Kasi hindi mo alam, may falling debris or anumang malaglag, no? May protection ka. So, yung mga spelunking enthusiasts, no? Yan, pwede kayong pumunta dyan sa Kapisaan Cave. No? Meron po siyang 4.2 kilometers at 4 hours siya i-explore. Di ba? Para ka lang lumuwas. Lakad ka, explore mo yan ng 4 hours. No, ingat kayo. So, syempre, sa gusto mag-hiking, ang Mount Ugo. So, yung trail niya, habang pumupunta ka dyan, syempre, stunning ang view kasi nga, elevated mataas. No? So, may encounter mo yung diverse flora and fauna nila ng Nueva Vizcaya. No? Kahit na season hiker ka or nature enthusiast ka, no? Sa Mount Ugo daw promises an unforgettable experience. So actually, pagka nag-hiking ka, talagang unforgettable experience, yung mapapagod ka eh. So kailangan bago ka mag-hiking na kapag ka muna,
training kang mag-jogging, di ba? May workout ka muna kasi gaya ko, wala akong practice. Parang lagi ka nakahiga at nag-uupo lang, naglalaba, ganun, nagluluto. Napagod talaga ako, sumakit yung buong pagkatao ko, pati kaluluwa ko yata sumakit, no? So, ayun. Dapat very active ka. Active lifestyle. Pagka gusto mo mga hiking, lalo na kung matataas, sobrang taas yung mga i-hike mo. So, kailangan may workout, pre-workout, ganun. So, syempre, Quirino, no? I think ito na ang ating last, Quirino, or the Forest Heartland of Cagayan. So, di ba yan? The last but not the least, we have Quirino Province, known as the Forest Heartland of Cagayan Valley. Thank you. Sarap. So, syempre itong province na to, puno po siya ng mga caves, may rivers, and may mountains, making it a great destination para sa mga adventure seeker. Kung ikaw ay adventurers, no? Punta ka dito sa Quirino. So, yung mga turista po, gusto po nilang nagpupunta sa Governor's Rapids sa Madela kasi dun nga po nakakapag whitewater rafting, no? Kung gusto mo ng adventure, tsaka na-enjoy daw po nila yung scenery or yung tourist attraction. Pero may iba pa pong lugar na matatagpuan sa Quirino. Halimbawa, ito pong Pusuwak Spring Park. So, ayan po, may bubbling hot water. No, ang laki. Nakita niyo po yan? Kasi nga po, ang sukat po niyan about a hectare ang tansya. And ayun nga po, spot po siya for picnics and fishing. Ito pong Pusuwak Spring Park. So, ang Ganano Falls naman, ayan, nakita niyo yung ganda. Yung outstanding height niya, ang taas niyan, 240 feet. So, ayan po yung pinupuntahan ng mga visitors, no? So, syempre, meron ka munang strenuous or long hike. Mag-hiking ka muna bago marating yung maganda na yun. Leads to this magnificent view. Diba? Ayan nga yung dadaan ka muna sa hirap. Halimbawa, parang tayo, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Nahihirapan muna tayo bago tayo makarating sa masarap na buhay. Diba? So, parang may reward yung mga paghihirap mo. Diba? Pinaghirapan bago makita yung ganyang view. So, next, Batumbaket Falls, cascading from a height of, mataas din, 200 feet, into a beautiful lagoon. Pero mas mataas po itong Ganao kasi 240 feet, no? So, itong Batumbaket, isa po sa tributaries ng Ganano River or Ganano Falls. So, ayun po. Those are the 5 amazing provinces ng Cagayan Valley, no? Yung Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. So, bawat isa, no? Iba't iba ang pwede mong makita, no? May iba-ibang culture, but together, they make Region 2 a truly deserving of its title, the Smiling Land of Beauty. So, ayun lang po. Thank you for listening. And good luck sa darating na midterm. Kasama po ito. Ilocos. No? From NCR, CAR, Region 1 or Ilocos Region at Region 2, Cagayan Valley. So, ayun po. Good luck. See you po sa ating midterm exam. Bye-bye. Yun lang.